morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap Show. So, kung may update tayo sa Venus flytrap, dapat may update rin tayo sa ating pings. So, ito na yung mga update sa ating pinikula. Unahin na natin itong nag-iisa. Pero, soon, hindi na siya mag-iisa dahil ipopropagate natin siya. Pero hindi pa ngayon dahil napakaliit pa lang. Ito si Gypsy Cola na nasa humidity area, pero ngayon nilabas na natin dahil medyo nag-produce na siya ng medyo sa lagay na yan na medyo mahabang mga leaf, no? Alam niyo na kung gaano kalito nang dumating. Malaki pa ang perlite sa kanya. Kaya ngayon medyo mas malaki na siya sa perlite, lumaki na yan. So wag naman sanang mabate at ma-root rot, no? At siguro kahit ganyan pala kaliit yan, magpo-propagate na tayo para kung sakaling huwag naman sana ay ma-root rot, may pamalit tayo, no? So ito pala yung mga ibang plants na hindi ko na Venus flytrap na hindi ko na i-picture kanina, pero hayaan nyo na dahil mga seed grown naman ito na under observation pa, kasi ito yung mga sa lahat ng seed grown sila yung kakaiba, tumubo, yung kulay at itsura. Actually nga ito, tingnan nyo, parang puti, parang with kulay, oh. Diba? Sana nga puti, no? Mga makaputi man lang tayo kahit isa sa dami-dami ng propagation natin. Ito rin, no? Tingnan yung kakaiba rin ito. Anyway, dyan muna kayo. Pingi ko lang kami ngayon. So, after ng Gypsy Cola, ito na yung iba. Ito muna tayo sa El Mirador. Sa lahat ng mga bago natin, ito yung pinakamarami nating propagation. No? So maliliit pa, pero kung titignan nyo at i-zoom ninyo, ang bilis niya ng tumubo at marami na yan. Sana lang tumuloy kayo, ha, kasi ang pinandilig ko na kanina may halo ng tap water dahil nagkakaubusan na tayo ng tubig. Ayan, hindi ko na maisa-isa, pero ayan, andyan sila. So sumunod ay itong Florian. Kung mabilis dumami, no, itong El Mirador, hindi rin naman nagpapahuli si Florian dahil ayan na si Florian. May mga propagation na rin siya, diba? So kaya kayo, no, habang bago pa lang to yung pagbo-boom ng pings, ayan, sakay na. Kumbaga, alagaan nyo na yung mga pings nyo na meron kayo dyan. At kung wala pa, no, meron tayong mga available na pings sa ating Shopee store na malalaki yung sizes tulad nung Aphrodite, Primuliflora at iba pa, Agnata, yan. Ito naman yung malaking klase ng pings na maganda rin yung itsura nya, medyo unique rin dahil nagka-curl yung dulo ng kanyang mga leaf, maparoset or patayo, no? Kaya lang hindi siya ganoon kabilis paramihin ngayon dahil dumating siya na medyo lanta at parang naluto sa biyahe, nainitan. So pero at least meron na tayong isang mother plant at meron na tayong 3 na successful na propagation, 1, 2, and 3. Yung iba dyan sa taas, ewan ko bakit ganoon. Itong nasa likuran, halos lahat successful. Itong nasa harapan, hindi naman totally failed, pero walang growth or natuyo sila. At ito naman yung sumunod na sana, hopefully talaga, ay mapropagate natin. Kung hindi pa lang may ganito, ito yung Scarlet Night. Ayan, hindi Silent Night, Scarlet Night. So, ayan. May mga successful na rin tayong propagation ni Scarlet Night, tulad na ito. Ayan. So hindi mo naman masabing successful talaga yun hanggat lumaki. Ayan. So may mga iba pa na nakatanim dyan na hindi pa natutuyo, meaning mataas pa yung chance na mayroon pa tayong asahan sa kanila. Ito yung mother plant. Hopefully huwag na siya matunaw. So ngayon, move on tayo dito sa ibang mga pings natin sa labas, no, which is mga for sale na mga pings. Isa-isay natin. Ilan lang naman to sa ngayon, pero mabuti nang alam nyo yung mga sizes.
So ito yung sa lahat ng pinks yata ito yung pinakamalaki na available sa amin. So Pingicula aphrodite. So kahit yung pinakamalaki dyan ibibigay ko sa inyo kahit hindi nyo sabihin. Pero kung pang terrarium at request nyo yung maliit, no, gagawin ko na kahit 2 piraso. No, pero usually yung ginagawa ko isang malaki tapos nagbibigay pa ako ng isang maliit. Para meron kayo for propagation at may panglagay yung iba sa terrarium. Ayan ang aphrodite. Ito naman yung parang nakatanim sa disyerto. Parang tuyo na nga talaga to. Dapat yata diniligan ko naman to kanina. Ba't natuyo agad? Pero ayan, buhay pa sila kahit natuyo na yung medium nila. Ganito, hindi yata ito nadiligan kanina. Tuyo eh. Ayan. So didiligan ko to mamaya. Kumpara nyo dito, parang siya lang hindi ko nadiligan. Ayan o. Dark yung color ng mga medium ko dyan. Maliban na lang dito. Parang hindi ko nadiligan to. Ayan. O agnata. Ganyan kalalaki ang agnata natin. Malalaki. Magaganda. Ayan. So may mga bumili na yan. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Mga seller din. So siguro propagate na nila yan. So ito naman yung Moranensis. Inalis ko muna yung Moranensis. Bakit? Nahaluan to ng Kirkbride na Moranensis. So bago ko malaman, nakapag-out na ako. Kaya yung mga nabentahan ko ng Kirkbride na Moranensis at yung may hybrid ng dito Cyclosecta. So pasensya na, pero swerte nyo dahil mas rare yung matatanggap ko. Pero yung tingnan nyo na lang kung ganyan yung itsura. Ayan, Moranensis talaga yan. Pero yung mga ganito, yung Kirkbride natin, dark color, patules. Ayan ang itsura ng Kirkbride, ganyan. Mali rin ako eh. Benta agad tayo ng hindi natin pinapakita or hindi natin pinaarawan na maayos. Nung naarawan siya, yung labasan yung mga unique traits ng iba. So, kaya inano ko muna, dinilist ko muna, tsaka ko siya i-separate pag nag-flower o kaya nag-produce na siya ng unique na itsura nila. Napakadali namang malaman, lalo na yung seto, yung Cyclosecta pala, nagbu-blue kasi yun. So hindi, karamihan dito nagre-red or nagpi-pink. So pa nag-blue, ayun, lipat sila doon. Ayun na yung mga may isa na ako na ilipat o dalawa. So may patay dito na ano to, di ba to? Hindi nga yata ibang SP-numbi to patay siya. Hindi ko naman nilagyan ng ano to, pesticides, but anyway, siya namatay. So ayan, so, hindi ko alam kung kasama yan dun sa dumi na hinarvest ko doon, pero parang langaw siya, hindi naman yata siya bee. Pero parang di nga bee, yun yung mukha niya. So ayan, dahil patay ka na, ayan, pakinabangan ka namin yan as fertilizer. So ito yung yung Moranensis na hindi muna natin binibenta. Kaysa mislabeled tayo. Pagandahin muna natin, tingnan nyo kung gaano kaganda yan. Hindi rin naman akong mahinginain na hindi muna ibenta. Kasi gaganda nila. So madaling i-identify yung mga pinks kapag malalaki na. Pag maliliit pa, hirap or imposible. Pero pagka nagka-size na, napakadali na. Tsaka yung lumalabas na talaga yung itsura nila kapag naarawan na. So ito na yung Agnatha Pottasiensis. Ang dami na rin. Kung matatandaan nyo, galing lang yan sa isang pinks na bigay ni Sir Joseph or Sir Joey, sorry. Yan, si Sir Joey. Tapos pinaparami na natin dito. Pingicula on the Rocks, ayun ang pangalan ng page niya. So yan, ibigay niya lang sa akin yan. So minsan dumalaw ko sa bahay nila,
Ganda ng setup niyan, tissue culture yan ng mga plants. Yan. Pero ngayon, ang libangan niya na gym. Sana all. Ayan. So ngayon, ito naman. Ito naman yung cyclosecta natin. Hindi mo mamamalian ng label si cyclosecta dahil diyan sa kulay dark color diyan sa paligid ng kanyang leaf. Na parehas kapag naarawan na yung ibang mga pinks, sila lang yung nagpo-produce ng ganyang itsura, mapamaliit or malaki. Kaya kailangan mahalaga sa nila na naarawan. Pag hindi pa sila naarawan, ganito itsura nila. Ayun yung mga newly propagated natin na wala pang ganun itim. Kaya naibenta natin yung iba. Mislabel John. Kaya ayan, swerte ng mga nakakuha ng cyclosecta na mislabel natin. May malalaki pa ako na ibigay dati. Kasi ang instruction kasi sa akin dito sa mga to, lahat sila Moranensis. Hindi naman siya nagsinungaling kasi ang Kirkbride hybrid yun or isang klase ng Moranensis. Hindi lang isa palang Moranensis. Sanay na tayo sa Moranensis, di ba? Doon sa mga nasa bote na napakarami, na murang-mura talaga sa Moranensis. Pero may mga hybrid ng Moranensis na mga rare. Like yung etong Kirkbride. No? Tapos alam ko may iba pang mga hybrid ng Moranensis ako dito. Photosciensis. Ay hindi, itong Seto. Alam nyo bang hybrid to ng Moranensis? I-search nyo. So kaya halos magkakamuka yung itsura niya. Ito, pansinin nyo yung itsura niya na. Pansinin nyo yung itsura na ito. Parang malaking seto lang yan. Pero makikita nyo yan kapag ka nag flower na. Doon mo nyo makikita, ma-differentiate talaga kung alin doon yung seto, alin doon yung ganito, ganyan. So ito nga yung cyclosecta. So, diba? Halos maubos na yung cyclosecta na nakaraan, pero ngayon dami na nila. At soon magpo-propagate ulit tayo. Kasi ganito yung ginagawa ko, kaya bilis ko magpapagpara. Sabi mo, sir, ang dami nyo kung agad na. Anong ginagawa niya? Pag ako nagre-replant, automatic yun, propagation. Alam nyo kung bakit. Tulad ng Adelaide and other carnivorous plants, no? Pagka ni-replant nyo siya, nagagalaw nyo yung roots. Pag nagalaw nyo yung roots, sasacrifice niya yung mga foliage niya, leaf niya, para makapag-produce siya ng mga bagong roots. Dahil hindi nyo siya tinanim ng maayos. Kahit na itanim nyo sila ng maayos, kala nyo lang yun. Kasi kapag kompleto yung rosette niyan at tinanim nyo, angat siya, nakaangat yung roots niya sa ilalim. Kahit na nilagay nyo pa ng pure sphagnum yung ilalim, tulad ng ginagawa ko dati, umaangat yan. Kasi ayun yung tendency nila, dahil nagka-curl yung mga old leaf at wala namang magandang root system ang mga pingicula. Diretso lang yan sa baba na napaka-brittle. Mas brittle pa yan sa Helianthera. So imagine na pa nag-curl ng konti yung leaf niyan, mapupush pa taas yung plants, so matutuyo yung pingicula nyo or magka-curl para magbibilog yan ang cabbage itsura niya. Kaya one way to avoid that yung pangyayari na yun, to propagate them kapag nire-replant nyo, ubusin nyo yung mga leaf niya sa paligid, tapos no, itanim nyo yun, tapos itiren nyo lang yung gitna, no, at hindi magtatagal, magro-rosette ulit yan ng maganda. Kasi pag hindi nyo ginawa yun, hindi magiging ganyan kaganda yung mga pings nyo, magiging ganito. Bakit nyo sinabi, sir? Kasi eto hindi ko tinanggal ng leaf yan, no, pinilit ko na itanim, pinatong lang talaga yan, patong lang yan. Kaya pag hinangin yan, uprooted yan. Ayun pa yung isa sa dahilan kaya dapat i-propagate nyo siya kapag nireplant nyo, na parami nyo na itanim nyo pa ng tama. So ganito yung nang mangyayari, oh. Pag tinanim nyo siya na tinanggalan nyo ng mga leaf sa paligid, ganyan. So pag nag rosette yan, even, pantay na pantay tulad na ito, maganda yung pagkaka-rosette niya. Hindi tulad neto kapag so maraming matitira yan sa ilalim ng mga leaf. So hindi ganun para sa akin, hindi ganun kaganda na yung pagkaka-rosette niya. Mas maganda rin talaga pagka pinropagate nyo siya, pagka pinransfer nyo. Pero sa iyo, nasa inyo pa rin yan. Pwede yung sundin or hindi. Kasi pagka pinropagate nyo rin, may chance rin na magbulok yun.
No, kaya humanda kayo na pwedeng mabulok yun kapag niripad nyo or pinropagate nyo. So eto nga yung pingi ko na isa pa, yung isa rin sa mga mabili tulad na itong Cyclosecta. Ito yung seto. Yung seto ay mabili dahil ito yung isa sa mga pings na mapula. Ayan, seto. So hybrid siya ng Moranensis. Hindi ko lang alam kung sino yung ka-cross niya, pero ayan, isa yan sa mga hybrid seto. So ito naman yung Pingicula primuloflora. Kung may typical sa mga BFD at mga common, ito yung pinaka-common sa lahat ng Pingicula dito sa atin sa Pilipinas. Dahil galing pa to sa yung mother plant nito, maniwala kayo sa hindi, ito pa rin yung mother plant galing kay Ma'am Lily Tan. Lily ang Tan ba? Basta Lily, Ma'am Lily. Isa yan sa mga pinakamagagaling na alaga ng carnivorous plant. Mga nauna sa atin, mga ate natin sa pagka-carnivorous plant. Talagang magagaling sila mag-alaga. Hindi ko pa natututunan sa kanila kung paano makapagpatulog ng halaman. Sila ginagawa nila, sinadormant nila yung mga plants tuwing winter sa ibang bansa. So sinasabay nila yun. So ayun, no? So siguro sana gawin din natin yun dito. Try natin yun. Pagpapatulog sa mga plants. Hindi ko naman naitanong sa kanila kung paano ko yun. Para tinanong ko dati. Kasi tagal ko lang hindi sila na contact dahil hindi na rin ako nakakabili sa kanila. Hindi ko lang alam kung nagbebenta pa rin sila ngayon ng mga carnivorous plants. Pero dati sila yung main supplier ko ng Pingicula, ng mga Droseras, and some BFD na rin. So bukod dyan, ito pa yung iba pang mga Pingicula primuloflora na ganyang kabilis paramihin si Pingicula primuloflora. Kahit hindi mo yan paramihin, kusayang nadami. Kaya kung may gustong mag-umpisa sa pag-aalaga ng pings, eto na yung hinihintay nyo na. Ayan, tingnan nyo naman, maliit pa, lumalandi na. Ayan na, nag-aanak agad sila. Tapos maganda rin yung nila, yung leaf nila, ayan, parang pa-star. Pero ang natural ng Pingicula primuloflora ay ganito, hindi sila pa-star talaga. Ayan, yan yung itsura ng Pingicula primuloflora. Paano sila? Pa-curve, no? Yung dulo. Kaya lang sila nagiging parang patulis. Pagkakamalan nga ito na hindi Pingicula primuloflora sa international community eh. May nakikipagtalo sa akin na hindi daw ito Pingicula primuloflora. May sinabi silang pangalan eh ng Pingicula. Kamukha ng Pingicula primuloflora pero nga patulis tulad niyan. No? Pero tulad na nakikita nyo, kapag wala sa pulsan or maaraw na lugar, curve yung itsura ng Pingicula primuloflora. Kapag nasa maliwanag sila, nagtutumutulis yung mga dulo nila. So yun lang muna siguro yung update sa mga pinks. Sa tingin ko wala na ako nakalimutan. Ang tanging huling update ko lang siguro yung ibang pinks na nailista na natin na wala pa rin dito, no, parang medyo madedelay talaga. Kung hindi man talaga natin na makukunin, delay lang kasi winter pa rin sa ibang bansa eh, kaya hirap pa rin tayong kumuha ng maayos, namamatay sila. So kawawa rin yung nagbebenta sa akin kasi nga required siya sa akin na mag-refund or at least partial refund. Sabi niya, hintayin mo na lang mag-summer dito sa amin para mas malaki makuha mo, hindi rin ako malulugi, hindi ka rin malulugi. Sabi ko sige, hintayin ko na lang. Kaya ngayon tinabi ko muna yung budget para doon, para sa time na kailangan na natin bilhin yung mga pina-reserve natin, makuha natin. Ayan, so, yung iba talaga pinersa ko sila bigyan tayo tulad ng Korean Melody Shark kasi matagal ko na talagang gusto magkaroon uli niya. Sabi ko sige na, padala mo na kahit na maliit. So yan, pinapadala sa atin. So yun lang muna. At hindi ko, buti nga may mga nag-suggest nga na maggawa tayo ng video tungkol doon sa update sa mga plants. Kasi naisipan ko mag-video kasi wala na akong maisip na content. Kasi lahat naman ng kailanganin nyo nandiyan na yata sa YouTube channel natin dito na
no? So itatype nyo na lang yan, makikita nyo na lahat ng mga dapat nyong matutunan. Ang next na pinagkakabalahan ko, kaya rin naman hindi nakagawa ng mga video and mga propagation dito sa taas. Alam nyo ba kung ano? Nagre-research ako ngayon, nag-aaral ako online, no? Self-study, self-research, at isip-isip, no, kung paano ko ito alagaan mga stingless bees. Kasi sa tingin ko ito yung magandang ano talaga alagaan ngayon, stingless bees. Katulong ka na, may sarili ka pang supply ng honey. At dun sa mga mahilig sa mag-supplement sa kanila sarili, sa mga anak nila at sa kanilang sarili na rin, like kami, may anak kami na ano, ang gusto namin mga natural yung pinapakain sa kanya. Maganda yung pollen sa bata as ano, as multivitamins, no? Tapos yung honey naman, maganda rin siya na ano pagpaganda ng immune system. Tapos ang daming product na pwedeng magawa sa ano, propolis or yung parang waxy ano nila, yung ginagawa nilang bahay or division doon sa kanilang hive. Kaya na ano, talagang gusto kong karirin talaga tong pag stingless bees or pag-alaga ng honey. Itong stingless bees, ito yung poor man's honeybee. So bakit? No, kasi ito sa halagang 350 to 500 meron ka ng feral colony or yung mga hive na galing sa wild, at sa halagang 1,500 pataas meron ka na yung mga nasa bao or nasa mga box, no? So 1,500 yun pataas na, hindi yung 1,500 lang kasi depende yan sa bibili nyo. So ang honeybee, yung mga nakikita nyo sa yung usual na honeybee tulad ni Jollibee at yung mga honey na nakikita nyo sa market, ayon ay yung may sting, yung mga Apis mellifera, no? Mga Apis serrana, ganyan. So ibig sabihin lang, no, sila yung mga sting, yung may mga malalaki Italian or European honeybee sila. So sa pangalan pa lang, no, parang socially na ano, ayun yung pinakamalakas mag-produce ng honey kasi malalaking bee na yun . So ang presyo niya nagkakahalaga ng pinakamura kung nakita, yung tinatawag na Nux yata yung tawag doon, no? Tapos may pagkain na rin nakasama yung honey, kasi yung honey kailangan may pagkain rin sila no? So ang presyo na nasa around 10,000 more or less, pero yung napagtanong ko dito sa malapit sa amin around 10 to 11k isang colony pa lang yun . So ang ideal kasi may dalawa or mahigit ka pang colony para nagtutulungan yung dalawang colony nila. Ayun yung pagkakaaral ko sa ngayon. So kung 10,000, sabihin natin 11,000 sa dalawang colony 22,000. Tapos mamamatay lang sila o kaya makakawala, aalis, no, kasi hindi ka pa marunong mag-alaga. Kaya minabuti ko muna na mag-umpisa sa stingless bee. Noong una, kung hindi naman ako maging successful dito sa stingless bees, at least meron akong pollinator dito sa lugar ko. Kahit tumakas sila, saan sila tumira, okay lang, at least sa area ko meron ng pollinator. Pangalawa, 10 tong binili kong hive or yan nga, yung feral hive, kasi nga sa totoo lang, gustong gusto ko talagang matagal na mag-alaga ng honeybee or stingless bee nga ito sa ngayon. Kaya nga lang walang gusto magbenta sa atin. So tayo naman dito lahat nanonood, karamihan sa atin carnivorous plant hobbyist, no? Ewan ko kung nararamdaman nyo rin yan kapag bumibili kayo ng colony ng bee or let's say yung ibang insect. Ayaw nila tayong tagbenta kasi kala nila papakain lang natin sa mga carnivorous plant natin, which is hindi naman talaga ganoon. Kung meron man, yung pinapakain natin yung mga patay or yung manure nila, kasi aanuhin mo naman yung mga buhay, no? Buhay yan kumbaga kung sa community, buhay yan na sa family, isang malaking colony or family to ng bee, no? Yung hive na bibilin mo, no? May mga worker, yung tatay nagtatrabaho, ay yung mga karamihan nanay nagtatrabaho sa bee babae, lahat ng worker. So kung mawawala yung isa sa mga member nila, malaking kawalan yun sa hive nila. Although kaya mag-produce ng thousands of
baby bee nung queen, no, sa isang araw. Pero hindi rin maganda na pakain mo na pakain itong mga bee na to, kasi nga unang-una galing sa well to, tapos alagaan mo ngayon dito sa bagong growing area mo, parang halaman rin to, kailangan mong i-acclimate itong mga to. So kung mababawasan sila ng population dahil sa pagpapakain mo sa kanila sa mga plants mo, kawalan mo yun, no? Sayang, sabihin mo mura lang to, nasa 500 lang naman yan, so 350, pwede ko na i-sacrifice yan, pakain ko sa mga alaga ko. Wag, kasi yung benepisyo nila napakalaki, yung kanilang gampanin sa ating community, no? Sabihin mo, sir, hindi naman ako, wala naman kami tanong mga buko, wala naman kami tanong mga mangga dito, bakit ko pa halagahan ng bees, no? Hindi nyo lang alam, no, yung mga trees na yan na ina-pollinate ng bees, no, para hindi putulin ng mga tao, dapat mamunga ng sandamakmak yan, makita nila na pinapakinabangan nila para hindi nila putulin. In return, mas malamig yung klima natin, mas maganda yung quality ng air na hinihinga natin, at mas masarap tumira syempre sa lugar na maraming puno kaysa sa mga city na, di ba? Kaya kahit na nasa mga gantong area tayo na puro bubungan na lang yung nakikita sa labas, sikapin natin na magkaroon ng kahit 2 colony sa isang bahay, sa isang tao. Ba't 2? Kasi kailangan ng isang pang colony para sumuport, kasi hindi sila nag-aasawa ng magkakapatid, no? Gusto nila hindi inbreeding, no? Walang inbreeding sa bees rin, no? Ang ginagawa nila, ang hinahanap nilang aasawa sa princess nila na virgin queen or virgin princess ay galing sa ibang colony, and so in return nagsusupport sila. Tapos kapag ginalaw nyo yung isang hive, tapos yung napisak nyo yung queen kabilang hive, no, accidentally, akala nyo na pisahan nyo, tapos ayun, kung wala na doon, pwedeng suportahan nyo nung kabilang hive, no? So alagaan nila yon, na parang maaaring magkaroon ng virgin queen na bawa na breed na nung iba. Ano ba na mga term to, no? Sorry, naging rated tuloy itong natin. So pwedeng doon tumira yung or pwedeng mag-produce sila, no, or mag-hatch yung mga queen, bee cell, no, doon sa loob, no. At ayun yung magiging bagong umpisa ng colony na yon. So kaya mahalaga yung more than 1 colony sa isang lugar. So yun nga, kailangan ko na siguro itong ilipat sa box, kasi matagal-tagal na rin itong hindi na ililipat, although strong colony pa rin naman yung iba. Alam, mukhang magiging maulan na sa mga susunod na araw, kaya kailangan to i-manage ko na rin talaga. So strong colony, ang strong colony na nakikita ko, yung 2 doon tsaka yung isa dito. Ang weak colony, yung pinaka-weak yung nasa baba, kasi binaba ko yun. Ang liit nung hive, hinarvest agad nung mga kumukuha nung hive sa well. Dapat yan, pagka i-harvest nila, medyo malaki na. Pero yung mga bagong umpisa pa lang, talagang hirap na hirap dito maka-recover. Pero yun, kung ganun yung mabibili nyo, kawawa kayo. Kaya dapat, pag bibili kayo, piliin nyo yung active hive, yung malaki talaga. So para, bili kayo ng 2 malaki, ayun yung alagaan nyo. Kasi kung bibili kayo ng maliit, sayang na yung pera nyo. Para kayo nag-aksaya ng pera. So para ma-picture out, baba tayo, pakita ko sa inyo. So kumaba na itong Pingikol update natin dahil sa BIA, pero kumbaga pre-advertisement, pero malaki maitutulong sa inyo. Kasi itong mga bina to, malaking bagay. So ito yung pinaka-weak na hive dito sa aking growing area. Although may mga buhay pa siya, pero mapapansin nyo na ilan na lang yung mga member nila. So kumpara nyo dito sa strong hive, active hive, napakarami, diba? So pag bibili kayo yung mga strong hive na
So ito piyesta dito sa amin. Oops, sorry. Sensya na, sampayan to eh. So ito pa yung isang strong hive. Pero mas strong yung nadan sa akin. Ito strong din naman to. Ayan, tapos meron pa ako dito isa pang strong hive. Ayan, so strong hive rin yan. Hindi lang makita yung mga nakatambay na bees, pero ito sa mga pinaka magandang pwesto na bees, beehive dito sa akin. Active na active. So ayan, no? Maganda mag-alaga rin kayo ng bees. Hindi dahil pinapasabay ko kayo sa uso, kasi malaki lang na itutulong sa environment natin. No, at mas maganda yung bilhin nyo yung nasa baon na para hindi na kayo mahirapan. Although gagastos kayo na mas mahal, pero sulit naman yun. Lalo na kung beginner kayo tulad ko. Bili kayo ng isa o dalawang feral colony rin para ma-experience nyo rin yung paglilipat. Pero sabihin ko sa inyo, mas sulit talaga yung naka-box na or naka-baon. Kung papapiliin ako, naka-box yung bibiling ko. Yan. So yan yung mga bees ko. Pagkahapon na, hindi na sila lumalabas ng gusto. Compared kanina na talagang nasa labas sila lahat. Etong dalawang hive na to, pinaplano ko na ibalik na dun, ibaba sila ngayong gabi. Kasi pag maglilipat kayo ng box, gabi mas maganda or hapon, kulad ngayon. Kasi pag tanghali, labas, nakasalabas yun sila lahat. No, pero pag gantong oras, umuwi na sila. You know. So, isa sa mga, eto ko kung mali yung ginawa ko. Nilagay ko dito sa taas yung bees. Kung lalagay ko dito sa taas yung bees, dapat wala akong mga net tulad niyan, itong mga to. Kaya ang priority natin dito talaga sa taas halaman eh. Hindi naman talaga ano to eh, apiary. Pero kung hindi ko problema sana yung humidity dito at yung mga ibon, pwede ko itong tanggalin lahat ng net ko para pwede ako mag-alaga ng bee and carnivorous plants. So kayo na mag-uumpisa pa lang, imbis na net ang gamitin nyo na ganito, ayan, ganito na lang yung, ito mapapamahal lang kayo, pero ito yung pinaka-ideal sa kanila, ganitong klase, you know. Kasi yan, hindi na kayo papasukin ng ibon, daga at kung ano man. Matibay-tibay ito eh. Tsaka ano, makakapasok yung bees at makakalabas sila nang walang perwisyo sa kanila. Hindi tulad ng mga nilagay ko ditong kulambo. Murang-mura to. Pero 5 meters 28 pesos lang kumpara dun sa 200 yata yun, 100 plus. Pero hindi kasi sulit or hindi nagsiserve yun ng purpose nila na makapasok at makalabas yung bees. Anyway, no, pasensya na sa malaking patalas at mahabang patalas. Talagang asahan nyo na i-impluwensya ko kayo sa pag-aalaga ng bee. Kasi napakalaking nito, impact sa environment natin. No, so imbis na maging part tayo ng problem, mag-isip rin tayo minsan ng maging part tayo ng solution. Hindi naman to, kumbaga dito hindi naman tayo nagmamalinis, pero ayun, climate change is real nga, sabi nga nila. Kaya mag-alaga tayo ng ng honeybee para makatulong rin tayo sa environment, pollinator ng mga plants, no, at makaharvest na rin tayo ng sarili nating honey, pollen, pati ng iba pang mga byproduct ng bee. So yun lang muna, at at least may update na tayo dito sa mga pings natin, at napakahaba ng video na to dahil sa ating pagpo-promote sa stingless bees. Ayan.
may budget naman kayo, why not, no? Go for ano pala, yung European bee. Mas mahal pero mas masarap ang honey nun, mas matamis at mas sikat yon, no? Pero kung sa benefits sa health, dito na tayo sa stingless bee, no? At murang-mura to. Actually, sinasabi lang natin na poor man's honey to kasi nga mas mura to dito sa atin. Pero sa ibang bansa, alam nyo ba, mas mahal ang stingless bee honey dahil comparable yung kanyang benefit sa manuka honey na most expensive honey sa buong mundo. So itong stingless bee, hindi ganun katamis, pero yung benefits niya siguro more than triple yung kanyang benefits. Napaka ano. Ito lang yung honey na pwede sa mga diabetic. No, kasi yung honey na matamis, hindi yun pwedeng regular na ipa-intake sa mga diabetic. Kung di itong stingless bee honey lamang. Yan, i-research natin, no? Less than 1% or around 1% lang yung sugar ng ng stingless bee compared sa honey bee na nasa around 1/4 siya ng honey, no? Sugar. So yun lang, baka mapahaba at mali tayo ng mga bigay ng information dahil hindi pa naman tayo expert sa honey. Gusto ko lang i-promote sa inyo yung mga natutunan ko dito ng mga nakaraang araw sa pag-aalaga ng mga stingless bee. At kung bibigyan ng pagkakataon at maka-acquire tayo ng malaki-laking lugar, no, para lipatan ng mga growing area natin, no? So pag-pray natin yan at hopefully, no, maging maayos na yung nilalakad natin na plano na yun. So ipag-pray ko yon at sana tulungan nyo rin ako na ipag-pray na magkaroon tayo ng mas magandang growing area kung saan pwede natin i-realize yung mga pangarap natin na setup, no? Carnivorous plant plus honeybee or stingless bee, no? First honey na galing sa carnivorous plant. So yun lang muna. God bless and bye bye.